Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Each day I'm lonely, every day some sad, stranded heart, but brave inside. Time to move on and find someone else to heal this broken heart. Time to look around. Your love would grow, stern heart but soft inside. Time of confusion, can't expect love in return. Just give your love away. Time to mend my broken heart. Time to find someone. My wounded heart, now ready to fall in love. Feel the beating one more time. Hear and see, there's someone new, so quiet and waiting for another chance. Time to look around, patient love. Yes, good morning. Andito naman po tayo ulit sa ating Dear Diary, iba't ibang sangay ng buhay at realidad, every Fridays at 11 a.m. to 12 noon. Yan. Kamusta kayo mga kampi? Medyo ilang Fridays tayo wala dahil marami akong naging problema, diba?
So, yan. Eto naman na nagbabalik tayo ngayon. Kahit na medyo masama ang aking pakiramdam, okay lang naman dahil kaya naman. So, ang topic natin ngayon is reliable. Ano ba ang ibig sabihin ng reliable? Ito yung maaasahan. Whether sa trabaho, sa buhay, sa bahay, o sa career mo, ganyan. Dapat, kasi ito yung sincere ka, di ba? Kapag sinabing reliable. Ito yung tao na isang sabi mo lang o in-explain mo sa kanya, magagawa niya agad. I mean, wala nang keme-keme na ano ba to, ano ba yung ganyan. Basta gagawin na lang niya kung ano yung sinabi mo sa kanya. Diba? Kasi napakasimple lang naman yan. Nasa pagsunod lang yan eh. Diba? Parang kay Lord, pag hindi ka sumunod, hindi ka reliable sa Kanya. Diba? Kasi, ito yung mga yung mga ugali talaga ng mga taong reliable. Talagang honest siya, positive, predictable, tsaka talagang respectable. Then, decent and deceive. Tsaka, syempre, dependable din siya. Nakadepende naman siya dun sa ipapagawa mo sa kanya. Pero hindi mo masabing dun na lang siya lagi nakapokus. Syempre, may pagkakataon na para sa sarili niya. Diba? Pero once na itong taong to, sinabihan mo, uy, favor naman. Kahit hindi trabaho, diba? Samahan mo naman ako sa ganito. Kasi hindi ko alam. Siya naman, okay, sige, samahan kita. So, yun, reliable siya dun sa friend niya na sinamahan niya, diba? Hindi niya pinahirapan na sasamahan mo ba talaga ako o hindi. Tsaka pagka alam mo yun, laging ang positive mind siya na hindi niya nag-iisip na negative, na hindi pa nga nagagawa. Sasabihin mo na agad, hindi ko kaya yan. Hindi ginagawa yun ng taong reliable. Diba? So, ayan yung mga positive people na talagang honest talaga siya. Sasabihin niya kung kaya niya ba o hindi yung pinapagawa mo. Diba? Hindi siya yung sasabihin niya, hindi siya kumbaga walang hindi kikibo. Talagang i-honest niya sa'yo. Tsaka laging alam mo yun, very good siya lagi. I mean, hindi ka maiinis na sabihan siya. Kasi minsan may sabihin, sige, go. Biglang pagdating nung araw na yun, hindi ako pwede. Diba? Ang labo. Hindi rin yun. Yun yung mga negative na pag-uugali ng mga tao. Pero kasi, yung mga tao na ganyan, yan yung talagang lagi mong makakasama. Yung baga ini-extend nila, marami silang ini-experiment sa, alam mo yun, sa mga procedure. Mini-measure nila yan. Diba? Yun, lalabas dyan yung mga resulta ng mga trials na kakaharapin nyo. Diba? Teka lang, excuse me. Yan. So, bigay muna natin sa kanila yung isang song.
Ayan. Medyo nauubo pa ako eh. Ito yung yung pinag-uusapan natin kanina na reliable. Ang ugali pa po niyan ay trustworthy people maintain consistency with what they say and what they do. They are the same at work, at home, and everywhere else. I don't pretend to be someone else. Trustworthy people are reliable, responsible, accountable, and resourceful. Ibig sabihin, talagang mapapagkatiwalaan mo, bukod sa maaasahan mo, mapapagkatiwalaan mo siya. Na alam mo yung hindi siya yung nagpe-pretend na ibang tao o kahit na sino man siya. 'Di ba na kahit nandun ka sa trabaho, sa bahay, o sa kahit saan. Yun nga, responsible siya. Yun, accountable and resourceful. Kasi mas maganda talaga yung ganong ugali, 'di ba? Kaysa naman yung bad trip pagka hindi mo maasahan yung tao. Hindi mo na nga maasahan. Hindi mo pa, alam mo yun, mapapagkatiwalaan. Meron naman tao na maasahan mo nga, pero yung, alam mo yung minsan pagtitiwala, minsan hiwalay, 'di ba? Or may tiwala ka naman sa kanya, hindi mo naman siya maasahan. Kailangan yan 2-in-1. Naasahan mo, mapapagkatiwalaan mo. 'Di ba? Mas maganda 'yun. Kasi pagka alam mo 'yun, pagka hindi ka reliable, ang pangit na ugali mo. Hindi naman lahat ng tao hindi mo masasabi na lahat ng tao reliable. May mga kanya-kanyang ugali kasi ang tao. Na, yun nga, maasahan mo siya pero hindi mo mapagkatiwalaan. Mapagkatiwalaan mo, hindi mo naman maasahan. Maraming ganyan, so marami akong experience sa mga ganyang bagay. Kaya siguro na topic ko siya ngayon. Yun yung sumasagi sa utak ko. Actually, meron naman na naasahan ko at napagkatiwalaan, di ba? So yun, kasi netong mga past few days, di ba wala ako dito. Nagkasakit nga yung aking doggy-doggy. So grabe yung emergency talaga. So naghanap ng tao na alam mo yun na pwedeng makatulong kasi emergency talaga. So yun, asahan mo naman na pagkatiwalaan mo. So yun. Hanggang sa okay naman, naging okay na siya. Hanggang ngayon, medyo napilayan lang yan kagabi. Pero okay naman, konting-konting massage lang, mawawala na rin yun. Kaya lang umahabo siya sa akin kanina, umiiyak. Sabi ko, baby ka. Kasi 3 months pa lang siya. Kakabaksin niya lang nung Wednesday. So, doon sa mga pagkakataon na yun na may time na wala ako dito noon Kasi, yun nga, nagkaroon ng mga problema. Hindi ako makapunta-punta dito sa ating kampi dahil hindi siya pwedeng iwanan. Ngayon nga, medyo, alam mo yun, yung aking pakiramdam. Pero, kinaya ko kasi yung last time na June, July, 1 month, talagang hindi talaga ako makaalis ng bahay. As in, talagang, yung pakiramdam mo, ang mahirap doon yung sumusuka ka, umaga, alam mo yung oras-oras, minuminto. Ngayon naman, pasirit-sirit lang. Pero kaya naman, medyo tamad lang ako bumangon kanina sa mga 7 a.m. na yata ako bumangon. Kaya medyo natagalan dahil medyo mahirap sumakay. Kaso okay naman, dahil pagdating ko wala pa naman tao. Kaya lang, hindi kami nagkausap ni Kuya Hen. So, nag-iisa lang ako ngayon. Wala tayong co-host. Hindi sila nasagot sa akin dahil hindi nila nakontak topak yung cellphone. Yung cellphone na white, medyo tinopak. Pinalitan ko ng black, wala pa rin. Okay naman yung niya, pero wala. Hindi ko makareceive ng Kaya yan, minessage ko na lang siya dun sa ating GC ng Dear Diary. Para at least mabasa niya yung ating message. So, yan, balik tayo dun sa ating topic.
ano naman yung mga good traits ng reliable? One of the most valued traits in person, put simply, being reliable means that if you say you will do something, you will do it. Meaning, kahit ano, kumbaga, nava-value niya kung ano yung sinabi mo, gagawin niya kahit na alam mo yung napakasimpleng bagay na ibibigay niya pa rin sa'yo kahit na alam mo yung may time na busy siya. Pero, yung time niya, ibibigay niya pa rin sa'yo. 'Di ba? Sabi nga paano daw ba maging reliable? Baga yung iba mahirap talaga yan Hindi lahat ng tao nagganyan. Sabi niya, do you want to say you will do? If you make a commitment, live up to it. Marami kang sasabihin sa kanya, gagawin niya. Pero, nakakommit siya sa'yo. Gala na ubo ko Number 2, be timely. Showing up on time shows people you care. Binibigyan niya ng oras, ipinapakita niya yung mga oras sa panahon niya dun sa taong pinapahalagahan niya. And number 3, be responsive. When you're dependable, you respond to requests. Napaka-responsive mo, dependable, then yung pagiging, lagi ka naka-respond sa kanya. Hindi niya alam kung sasagot ka ba o hindi. 'Di ba? Alam mo yung may mga request sa'yo, 'di ba? So number 4, be organized. Naka-organize daw yung pagiging reliable. Meaning nakaayos na sa isipan niya na maaasahan mo siya at mapapagkatiwalaan mo. Yun nga yung accountable, lahat naka-fix na, 'di ba? Tapos yung follow-up mo, kahit i-follow up mo siya, madali na yung para sige, alam ko na yan. Kumbaga, hindi na kita pahirapan. Gagawin ko na yan. Then, napaka-consistent niya. I mean, lagi niyang iniisip na, eto yung pinapagawa niya sa akin. Eto yung pinapaayos niya. Or eto yung kailangan na tulungan ko siya, ganun. So, nakaano yan, kumbaga consistent siya dun sa pinag-usapan nyo. Diba? Kasi mahirap yung kayo nag-uusap kayo, parang naglulukuhan. Pero hindi. Karamihan talaga sa mga ganyan, reliable, masayang kasama. Kasi, alam mo yung natutugunan yung mga gusto mo nung tao na nakakasama mo. Hindi kanya napahirapan na ano ba yung gagawin mo, ano yung gagawin niya. Diba? Talaga nasa tamang pag-uusap, naka-fix lahat. Diba? So, yun nga. What makes reliability? Degree to which an excessive to produces stable and consistent result. Baga ano yan yung taas ng degree mo dun, parang higher na higher ka kasi reliable ka Pero minsan mo lang matatagpuan yan, hindi lahat. Kumbaga sa isang araw o sa isang buwan, pumunta ka sa isang lugar. Tingnan mo kung may tao kang makakasalamuha na reliable and mga responsible. Yung trustworthy. Pampakikiramdaman mo lang, kahit dyan sa mga kaibigan mo, diba? Pag hindi, di hindi. Sorry ka na lang, mag-thank you ka na lang. Diba? Hindi mo kailangan magalit sa kanya. Kasi yun ang ugali niya kung sakali. Ito yung 5 words describe a reliable person.
Dependable, he was a good friend and a dependable companion. Yun nga, nakadepend siya sa'yo bilang kaibigan mo na lagi siyang aagapay at aalalay sa'yo. 'Di ba? Na alam mo yung hindi kanya basta pababayaan. Sige, andito lang ako. Lalo na kapag halimbawang namumblema ka, may mabigat kang problema, andyan siya to lean on you. Trustworthy is trustworthy level-headed teacher. So, kailangan na level-headed daw yung pagiging trustworthy mo. Yun nga yun ang mahirap talaga. Hindi mo makukuha yan. Honest. My dad was the most honest man I have ever. Magulo. Responsible is very responsible sort of person. So, sure na sure yung mga signs ng pagiging reliable mo kapag ang ugali mo nandyan sa iyo yung pagiging honest mo, responsible, yung consistent. Pag yan ang mga ugali na meron sa iyo or sa ibang tao, masasabi mo na one word na lang, reliable to. 'Di ba? Subukan mo lang tawagan eh. Pag sinabi niya hindi, ayoko. Alam mo na. 'Di ba? Magulo kasi minsan kausap yung tao, naglilito-lito ka. Bakit daw napaka-importante ng pagiging reliability? Kasi reliability refers to how a consistently method measures something. If the same result can be consistently achieved by using the same methods under the same circumstances, the measurement is considered reliable. Ito kasi, alam mo yun, yung mga resulta ng na-achieve mo dun sa mga tao na reliable. Meron kang makukuha sa kanila. Alam mo yun, minsan meron kang, ang tawag dito, meron ka ring makukuha sa kanilang bagay na alam mong hindi mo kaya or meron silang bagay na kaya na hindi mo kaya. Ngayon, meron ka namang kaya na hindi nila kaya. So, parang nagtuturuan kayo sa mga bagay na yan. So, mas maganda kung parehas na lang kayo para alam mo yun, hindi na kayo nagkakaroon ng argument. Diba? Kasi mini-measure nyo yan eh. Yung pagkakasama nyo, yung pag-uusap nyo, alam mo yun, yung mga kilos, galaw nyo, lalo sa mga isipan nyo, kailangan tama-tama lang yung mga bagay na pag-uusapan nyo. Para dun sa mga gagawin nyo, hindi kayo nasya-shock na hindi mo sinabi, binigla mo siya. Paano niya naman masasabing reliable siya dahil nabigla siya, di ba? Maganda yun, mag-usap kayo ng masinsinan, matino, para dun mo malaman kung maasahan mo ba siya sa ganung bagay. Siyempre, kung ikaw na lang yung, alam mo yung humihingi ng pabor, kailangan ba ikaw pa yung magagalit pa sa kanya dahil hindi mo naman ganito, hindi mo naman ganyan. Siyempre, sasagot sa'yo ng tao. Hindi mo sinabi. Alam mo yun, nagmamadali ka, ngayon mo lang sinabi. Paano ko magagawa yun? Kailangan within advance para kapag-isip din yung tao kung maibibigay niya ba sa'yo or magagawa niya ba yung hinihingi mo. Diba? Kasi nga naman kung bibiglain mo, magulo. Kasi yan yung mga parang may sakit ka rin minsan na nakakalimutan mo yung mga bagay. Pero pag reliable ka, andyan lagi yan sa'yo. Ma-accuracy, authenticity, honestly, and loyalty. Yan, kailangan, bukod sa honest ka, loyal ka. Pero diba sabi ko, before pa, ang pagiging ang loyalty, minsan mahirap yan ibigay or makuha.
Kasi yung, kumbaga, halimbawa sa pag-ibig or sa mga friendship, minsan diyan nagtatalo yung sincerity and sincerity and loyalty. Kasi pwede naman siya maging sincere sa'yo. 'Di ba? Seryoso. Pero masasabi mo ba na loyal siya sa'yo? Siyempre may mga bagay na sinisikreto yan sa'yo. So, ito pa rin siya loyal. Kahit sa friendship. Maaring honest siya sa ibang bagay. Pero may bagay pa rin na nakasikreto. So, hindi pa rin masabing loyal eh. Kapag loyal ka, lahat sasabihin mo. Wala ka ng secret-secret pa. Pero syempre, kailangan pa rin naman kasi ng privacy ng isang tao na hindi lahat ng bagay talaga sasabihin mo. Umaga ma-positive, negative naman din siya. Kung hindi mo siya sinabi, bigyan mo siya ng katugunan na dahilan bakit hindi mo sinabi. 'Di ba? Bigyan mo ng positive thinking. Hindi ko sinabi kasi ganito, baka mag-away pa tayo. 'Di ba? So, pinalipas ko na lang. Meron naman na sinabi mo, pero nagalit siya. 'Di ba? So, magulo. Hindi mo masasabi na loyal yan. Katulad sa mga relationship. Sabihin mo loyal si babae o loyal si lalaki. Loyal ba talaga? Pwedeng sincere. Diba? Hanggang sa magpakasal sila, sincere yan. May honesty din yan, pero half lang yung honesty niya. Yung pagiging loyal, hindi pa rin. Kasi ba't nagkakaroon ng mga second, third, gano'n, diba? Hindi siya loyal. Pero, kung sa relationship nyo naman, hindi naman nagiging issue yung mga ganong bagay, kailangan reliable ka. Kung ano hingin niya sa'yo, ibibigay mo. Yun yung masasabi mo, lalo na kapag yun nga may asawa ka na, kailangan mo maging responsible. Kahit single ka pa, you have to be reliable. You have to be responsible and respectable and honestly. Hindi naman yan sasabihin na may asawa ka na kaya kailangan ganito ka. Syempre, kailangan mo rin yan. 'Di ba? Kung nagtatrabaho ka, tinatamad kang pumasok, hindi mo pa sinabi. Hindi mo sinabi sa boss mo, hindi ako papasok. Matutulog ako. Hindi ka honest. Hindi ka loyal. Tinulugan mo lang eh. Hindi mo naman sinabi. Di sila mukhang tanga, hinihintay ka. Hindi nila lang alam kung darating ka ba o hindi. Or something, sabihin mo na hanggat maaga. Para alam na nila, 'di ba? Yun yung honestly. Kung may mga dahilan, mga bagay, kailangan mong sabihin at aminin na hindi, alam mo yun, hindi talaga kakayanin sa isang sitwasyon. Yun, sitwasyon na lang. Diba? Kasi, minsan, eto nakafix ka sa ganitong, may event kang pupuntahan. Nakaayos na lahat, pati yung susuotin mo. Kompleto na. Tapos, pagdating nung araw na yun, hindi ka pala makakarating. May emergency ka. Or, may iba ka pang lakad na nakasabay doon sa event mo. Ano ngayon yung pipiliin mo? Yung event mo o yung isa? Piliin mo doon, siguro ang advice ko, piliin mo kung ano yung pinaka mas mahalaga. Or, yun nga, mas mahalaga. 'Di ba? Kung ano yung, kaya lang mas maganda kung mapapagsabay mo yun. Kaya lang kung pareho ng oras,
pareho ng araw, talagang hindi mo mararating yung isa. Magpadala ka ng representative, pwede naman. Pero kung kaya mo, sumaglit ka sa isa, lumipat ka sa kabila. Kung yun talagang gusto mong maatinan parehas. Kung halimbawa may awarding ka, hantay mo makuha mo yung awards mo. Then, pag dinners na kayo, pwede ka nang umalis. Punta ka naman sa isang event, diba? Pwede naman yun, as long as nasa sayo, kung paano mo, alam mo yun, iaayos yung schedule mo. Pero dun talaga mahirap pagkasabay. Pero kung ang emergency ang nakasabay nung event mo, doon ka sa emergency syempre. Wala nang pili-pili. Diba? At kailangan pang piliin kung sakaling mahirap kasi pag hindi ka reliable sa iyong mga ginagawa. Kasi pwede naman yun sa sarili mo. Hindi lang naman na kailangan kang asahan or kailangan kang mapagkatiwalaan ng kapwa mo. Ikaw din dapat. Una, diba, sarili muna natin bago yung kapwa mo. At sila, ganun din sa atin. Diba? Kailangan dyan, may pagbibigayan. Natapik nga namin ni Kuya Henry dito yung unity, yung pagkakaisa sa mga, alam mo yung bagay-bagay. Kasi hindi magiging maayos ang isang relationship or isang forum o alam mo yun, yung mga usapan, kailangan may unity kayo. Pag wala nun, magulo. Diba? So, lahat yun nakaakibat na doon. Ang hirap pagka, alam mo yung hindi mo natutugunan yung mga bagay na yan. So, at bigay natin ulit yung isang music. Glory, glory to the King of Kings. Lord, my heart cries out, glory to the King, my greatest love in life. I hand you everything, glory, glory. I hear the angels sing. Open my ears, let me hear your voice to know that sweet sound. Oh, my
yung mga Hillsong na karaniwan favorite ko yun. So, nakausap ko si Kuya Hen. Sabi ko, pumunta na lang siya dito next week. Kasi, hindi niya ako makontak eh. Ewan ko ba dito sa cellphone na to? Topak? Pasaway? Grabe. Alam mo, sabi ko nga mahirap mag-isa ngayon kasi medyo masama yung aking pakiramdam. Yung kumbaga kinaya ko lang. Kasi sa dami ng stress, alam mo yung sa isip ka ng isip, dami mong pang gagawin, minsan hindi ka na nakakatulog. Buti nga hindi pa halata. Kaya ayos ako. Diba? Yan. Next week, dito sa ating Dear Diary, syempre may mga tatapusin po natin yung ating season 7 kasi medyo na-stop tayo ng 3 Fridays. So, tatapusin natin yan hanggang 3 Fridays din para bago tayo pumasok sa season 8. So, aayusin natin ulit yung mga episodes. Diba? So, yan, kailangan maging, siguro paalala ko lang lagi na kailangan na maging reliable tayo. Hindi tayo yung tipo ng tao na lulukohin mo lang yung kapwa mo na akala mo reliable ka pero hindi pala. Di syempre, masasaktan din yung tao na sinabihan mo nun. Kumbaga pinaasa mo siya. Ito yung mga negative thoughts ng reliable tapos hindi naman pala. 'Di ba? So, kailangan sabihin mo na ito yung hindi mo masasabi na hindi siya talaga honest. Hindi siya honest dahil hindi niya sinabi na alam mo yung pinaglaruan niya lang yung tao. Hindi pala niya kayang gawin yung sinasabi ng isa. Sige, oo, pero wala lang, dead ma. 'Di ba? Kawawa naman din yung tao na pinaasa mo. 'Di ba? Mahirap din yun, pinaasa mo. Siyempre, yun, magagalit yun sa'yo. Hindi mo naman din alam yung ugali niya kung, alam mo yun, 'di ba? May mga bagay na hindi natin masasabi sa isang tao na yung pala may sama na ng loob sa'yo kasi pinaglalaruan mo siya. 'Di ba? Kasi ang hirap pagka ganun. So, kailangan, huwag kang, kasi ang tawag doon, nagiging madamot ka sa kanya. Yan yung mga negative issues sa pagiging reliable. Pero kung positive ka, mas maganda. Diba? Kasi ito yung, hindi ka rin iiwanan ng kahit sino. Alam mo yung, di ba sabi nga, sinbay napakinggan ko sa radyo. Sabi niya, pag masama ang ugali mo, nang nabubuhay ka pa, hanggang mamatay ka, alam mo yun, na mapatay ka na, minumura ka pa. Diba? Kasi masama ugali mo. Pero kung mabait ka, kapag namatay ka, ang dami daw makikiramay sa'yo. Diba? Magkasakit ka lang uy, kamusta na? Ganyan-ganyan. Pero pag masaya, bahala ka dyan sa buhay mo. Kasi nga, masama ugali mo sa kanya. Diba? So, kailangan, pag nabubuhay ka pa, gawin mo na lahat ng positive thinking dito sa mundo. Kasi hindi mo na magagawa yan kapag namatay ka. Diba? Kaya dapat, ginagawa mo na unti-unti-unti yung mga bagay, lalo na pag positive, gawin mo ng positive kasi hindi naman tayo bumabata Patanda tayo, hindi tayo pabata. 'Di ba? So, kailangan, kung ano yung naiisip mo, gawin mo na agad right away. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Gaya na lang kunyari sa bahay.
pinaghugas ka ng plato, sige, hugasan mo na yan. Para mamaya wala ka nang gagawin. Kasi nakapaglinis ka naman ng ibang bagay. Di mo pa ginawa, pinatagal mo pa. O yan, nawala ng tubig, tapos nag-brown out. Di taranta ka ngayon. Kasi hindi mo pa ginawa. Kailangan, hindi pa nga inuutos dapat gawin mo na. Ano man ang mangyari sa sitwasyon na buong maghapon, at least okay ka na. Di ba bago mag-brown out, nakasaing ka na. Nakaluto ka na. Kapag hugas ka ng plato. Kung kumain ka man, meron kang naka-stack na tubig doon na panghugas ulit. 'Di ba? Alam mo yung wag mong ililive na nakakatulog ka na marami kang hugas unless talagang hindi mo na kaya. Ngayon, pag sa umaga, wala ka namang gagawin, hindi ka naman aalis, pwede mo naman gawin yun agad eh. Pagkatapos mo magkape, mag-almusal, 'di ba? Kasi gagamit ka ulit ng baso. Tasa. Pero pagka, alam mo yon, pag hindi mo ginawa, wala. Kaya dapat be positive. Every time. Kaya lang, minsan di natin na iaalis yun na nagiging negative tayo eh. Diba? Mahirap. Siguro isipin na lang natin, being reliable, kasi akibat na lahat siya. Diba? Kasi ang hirap pag hindi mo natutugunan yung bagay. Ikaw rin yung ikaw rin yung magsasuffer. Ikaw rin yung magsasuffer ng mga bagay na hindi mo ginagawa. Pinatatagal mo. Kasi meron pang darating ka pa sa point na meron ka pang argument, di ba? Kasi ang pangit kapag nakikipag-away. Away, di ba? Nangyayari yan sa amin. Recently lang. Di ba? So, kailangan, paggising mo pa lang sa umaga, isipin mo na, ano ang unang bagay na gagawin ko? Siyempre, mag-init ka ng tubig, magkape ka, mag-almusal ka, tapos hugasan mo na yan, maglinis ka na. Diba? Para pag gusto mo na magpahinga, mag-cellphone lang dyan, at least free ka na. Wala ka nang ibang gagawin kasi naman yung dami-dami mong gagawin, nakatiwang-wang dyan eh. Cellphone lang inaatupag mo, diba? Parang tanga nun. Lalo na kapag yung mukhang tulog ka lang ng tulog, tapos magising mo, cellphone, naman, tanga. Maraming taong ganyan. Ano yung natututunan nun? Wala, diba? Ano yung papasok sa utak niya? Hindi ko mo meron kang cellphone, marami ka nakikita dyan, marami. Diba? Mas mas mag-iiba yung character ng utak mo kapag diyan ka lagi nakatutok. Tutukan mo man yan, it's just an important. Diba? Si iba mo ang tanga, lagi nalang nakaano dun sa cellphone. Hindi na naiisip yung mga bagay na kailangan niyang gawin. Ang gulo ng table mo sa harapan mo, pero ikaw lang ganyan-ganyan. Mukhang ingot. Tatawa na lang ako sa mga gano'n eh. Ilang minutes pa ba tayo? Konti pa? So, yan. May 5 minutes pa tayo. Next week, siyempre siguro dito si Kuya Henry, tsaka sana makaka-host na rin si Rolando. Ang tagal mo nang wala eh. Saway ka. Diba?
So, anong kailangan mong gawin kapag meron kang gustong sabihin sa kasama mo? Malalaman mo ba kung reliable siya? Hindi. Pag umuo siya sa'yo at ginawa niya yung bagay na pinapagawa mo, yung pinifavor mo, malamang, oo. Diba? Kasi, ako, halimbawa, magkaroon ng cellphone. Hindi ko naman isi-set up yung sarili ko sa cellphone lang, diba? Siyempre, gagawin ko yung bagay na hindi mo na cellphone yung isipin mo. Pag may oras ka na mahiga, ayun, siguro yun, dun lang. Kasi hindi ka na nagiging responsible kahit sa tahanan mo eh. Kasi iba parang ano na yan, patabaing baboy na lang pag ganun. Minsan ang taba-taba mo, kala kumakain ka ng marami. Hindi po. Pahiga-higa lang yun. Patulog-tulog. Mas malakas makataba yung natutulog ka. Hindi dahil sa pagkain. Ay, lalo na kung sasabayan mo yun, di ba? Yari. Pero kung ang isang bagay kasi siniset up yan step by step. Alisin mo na yung mga negative mo dyan. Hindi mo na kailangan yan eh. Kung baga sa i-delete mo na. Doon ka na sa more on positive para alam mo, captured mo lahat. Hindi ka na mahirapang mag-isip kung ano yung mga gagawin. Madali na yun para sa'yo sa araw-araw. So, di ba? Bago ka mawala sa mundo, ang dami mo nagawa. Hindi mo masasabi na, ay, di ko pa nagawa yun na. Hindi mo masasabi yun, di ba? Ay, nandun ka na. Hindi mo magagawa. Kaya hanggat nandito ka pa sa mundo, gawin mo na. Di ba? So, ang hirap pagka ganun. Gusto ko bumalik yung mga co-host ko rito, pasaway itong mga ito nawawala. Sa Ate Ruby din. Medyo busy pa siya dun sa kanilang, dun sa Laguna. Hindi pa siya nakakabalik ulit dito. Teka lang asa na ba yung ating yung another word niya. Paano mo ma-define yung pagiging reliable? Siyempre, doon ka, adjective lang. Kailangan, alam mo yun, basta positive, 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 positive. So, wala nang ibang pwedeng isipin doon, kundi positive, positive, positive. Diba? Yun lang yun. Wala nang define pa. Isa lang naman yun. Lahat naman nasabi na, diba? So, kung nasa ugali na lang yan ng tao, malalaman mo yan pagka nakilala mo siya. Ikaw na mismo yung magsasabi sa kanya or makakaramdam na, reliable tong taong to. Ako ba? Parang ganun, reliable ba ako? Kausapin mo yung sarili mo. Hindi mo masasabing luka-luka ka, diba? Diba? So, kailangan fix lahat. So, ilang minutes pa ba? 2 minutes. Oh, may 2 minutes pa. So, yung tawag dito, next week, hindi ko pa alam kung ano nga magiging topic natin. Kasi baka dalawa silang ating co-host. So, sabi ko nga,
magpapalit na tayo after 3 Fridays ng season. Papasok na tayo sa season 8. So, babaguhin natin ulit yung mga, kasi yung iba hindi pa natin nagagawa dahil, alam mo na, paminsan wala tayo, dahil sa, mga stress, ganyan. So, next week na lang ulit dito sa ating Dear Diary. Hindi naman tayo nagpo-post niyan So, antay na lang natin. Hindi lang ako talaga makontak kasi pasaway yung cellphone. Hindi ko alam kung anong nangyayari dito. So yan, until next week na lang po ulit sa ating Dear Diary. Iba't ibang sangay ng buhay at realidad. Every Fridays at 11 a.m. to 12 noon. And syempre, co-host with Kuya Henry and Rolando. So ay sasabihin natin yan kung andito sila parehas. Kung isa lang, edi isa lang. So, for now, it's bye-bye time. Each day I'm lonely. Every day some sad, stranded heart, but brave inside. Time to move on and find some